Imagine, Monday morning, topic sa EDSA, late ka na, sabay may tumawag pa na overdue ang bill. Ano gagawin mo? Magagalit? Magpapanik? Kung stoic ka, kalmado ka lang. Kasi alam mong hindi mo kontrolado ang traffic, pero kontrolado mo ang sarili mong reaksyon. Example. 1. Isang empleyado sa Makati. Imbes magmura sa traffic, ginagamit niya yung oras para makinig ng audiobooks o podcast. Natuto pa siya ng bagong skills. Si Marcus Aurelius, emperor na may kapangyarihan pero kalmado pa rin. Si Epictetus, isang alipin pero naging philosopher. Pinoy story example. Parang janitor na nagiging scholar dahil sa sipag at disiplina. O jeepney driver na kahit hirap, nananatiling kalmado at marangal, tulad ng mga stoic na kahit mababa o mataas ang posisyon, pareho lang ang prinsipyo. Control versus wala sa control. Example. Bagyo. Hindi mo kontrolado kung may baha, pero kontrolado mo kung maghahanda ka ng flashlight, tubig at pagkain. Pinoy story. Sa Ondoy, may mga pamilya na imbes magreklamo, tinulungan pa ang kapitbahay. Amor fati. Love of faith. Example. Nawalan ng trabaho sa abroad. Bumalik sa Pinas. Nagsimula ng sari-sari store, naging successful. Pinoy story. OFW na imbes sumuko. Ginamit yung adversity para magnegosyo. Memento mori. Alalahanin ng kamatayan. Example. Frontliner, noong pandemic, araw-araw harap sa panganib. Pero dahil alam nilang fragile ang buhay, mas sinulit nila ang oras sa pamilya. Virtue equal tunay na yaman. Pinoy story. Isang public school teacher na kahit maliit ang sahod nagsisilbing inspirasyon sa libo-libong estudyante. Hindi perang sukatan ng tagumpay, kundi kabutihan. Panatag sa gulo. Traffic. Pwede kang magalit, pwede kang matuto. Ano ang pipiliin mo? Story. Grab driver na imbes magreklamo, nakilala ang pasahero niya at nagkaroon ng bagong kaibigan o kliyente. Social media drama. Example. Maraming toxic na away online, pero stoic ang response, scroll lang, walang patol. Story. Isang estudyante na inaway sa comment section pero hindi na pinatulan, mas gumaan ang buhay niya. Matibay sa hamon. Sakuna. Pinoy na nasalanta ng bagyo pero nakangiti pa rin habang naglilinis ng bahay. Heartbreak. Isang babae na iniwan ng nobyo pero ginamit yung sakit para mag-focus sa karir at nakapagpatayo ng maliit na negosyo. Journaling. Story. Isang call center agent na nagsusulat gabi-gabi ng stress niya. Pagdating ng isang taon, nabasa niya ulit. Nakita niyang lumakas siya at mas matatag. Premeditatio malorum. Story. Isang OFW na bago umalis, iniisip na niya lahat ng pwedeng maging problema. Homesickness, hirap sa trabaho. Dahil handa siya, hindi siya basta nadala ng lungkot. Daily reflection. Story. Isang tatay na bago matulog, tinatanong ang sarili, napagalitan ko ba ang anak ko ng hindi tama? Ano pwede kong baguhin bukas? Mindful breathing. Story. Isang jeepney driver na madalas mainit ang ulo sa pasahero. Nang natuto ng stoic breathing, mas kalmado siya at hindi na agad nagagalit. Main story. Pedro, isang OFW. Malayo sa pamilya, hirap sa trabaho, madalas malungkot. Pero dahil stoic mindset siya, inaccept niya na hindi niya kontrolong ang sitwasyon, nag-journal siya gabi-gabi, at ginamit ang oras para matuto ng bagong skills online. Pagbalik sa Pinas, may naipon siya at nakapagtayo ng negosyo. Metaphor. Parang kawayan ang stoic Pinoy. Yumuyuko kapag malakas ang hangin, pero hindi nababali. Recap with story tie-in.
Kung kaya ng isang ordinaryong OFW, estudyante, o tatay na yakapin ang stoic mindset, kaya mo rin. Inspire. Ang panatag sa gulo at matibay sa hamon, yan ang tatak ng stoikong Pinoy. Kung gusto mong matutunan pa kung paano maging stoic sa pang-araw-araw na buhay, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Stoikong Pinoy. Sama-sama tayong lalakas.